Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugrita si Santa Agata, isang dalaga at martir ng simbahan. Mula po sa bansang Italia, nabuhay noong ika-3 siglo. Si Santa Agata po ay pabilang sa isang mayang pamilya at nagtataglay ng napakagandang mukha. Pero bagamat gano'n ang sitwasyon niya, ay pinili niya na ilaan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoon, kung kaya dito niya itinuon ang kanyang sarili. Sa kanyang pagkaging dalaga ay na-attract niya yung mga kalalakihan doon, at sa doon ay yung Roman consul na sinubukang ligawan siya pero hindi niya ito pinagbigyan. At dahil dito ay isinumbong si Santa Agata sa kanyang pagiging martir, kung kaya siya po ay pinahuli at pinahirapan upang sa gayon ay talikuran niya kanyang pananampalataya, pero hindi ito naging daan para talikuran niya kanyang pananampalataya. Bilang bahagi ng parusa sa kanya ay inalis sa kanya ang kanyang dibdib bilang tanda ng pagkaparusa sa pagiging Kristiyano, at ito naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa paglipas po ng panahon, sa paggawa ng mga larawan ni Santa Agata, ay inilarawan ito na mayroong hawak na pinggan at doon ay nakalagay yung kanyang dibdib. At sa paglipas ng panahon, inakala ng mga tao na yun nasa pinggan ay mga tinapay, kung kaya tagro sila tradisyon na tuwing kapistahan po ni Santa Agata ay nagbe-bendisyon po ng mga tinapay na siya pinabibigay po sa mga tao. Mga kapatid, hilingin natin ang padala ni Santa Agata upang tayo rin ay patuloy na pagsumikap na maging tapat sa ating pananampalataya. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, taloba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalagat martir si Santa Agata ay manigluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin.
dahil sa iyong kinalulugan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulungba ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay nilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Ano pat, hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong kahabagan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid ng Jaar, namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin. Sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong kahabagan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang, sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako ikaw. Panginoon namin, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong kahabagan. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Nazaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilipot ng mga tao ang mga pook sa paligid, at ang mga may sakit ay nakaratay na sa higaan, ay dinila nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya, asan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at sinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipon nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po namin. March 23, 2023 ay dinedicate ang ating simbahan ng ating obispo. 75 years na rin ang pagkakatatag ng simbahan. Kung kayo po ay nakadalo nung araw na yon sa ritual, papapansin niyo po na ang tabernakulo natin nung sa pagdiriwang na yun ay nakabukas, walang laman. Nakabukas at walang laman ang tabernakulo nung sa misang iyon ng obispo. At pagkatapos po ng banal na komunyon, matapos ang pananalangin, doon lamang po inilagay yung consecrated host na para yun yung unang pagkakataon na paglalagyan ng consecrated host sa katawan ng Panginoon ang tabernakulo ng ating simbahan. Yun yung nangyari noong dedication ng ating simbahan last year. Parang ganito rin yung pinapakita sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari, na kung saan ang kabanatipan na nakalagay lamang noon sa tolda ay pinakuha ni Solomon at dinala sa Jerusalem. Doon ay pinagtayo niya na isang magarat magandang templo na paglalagyan ng kabanatipan. At ito ay dinala, pinasok na ito sa dakong kabanal-banalan at doon ay inilagak yung tipak ng kahoy kung saan nakasulat doon ang kautusan na binigay ng Diyos kay Moises. At nung ito'y mailagay na, ay biglang lumukob sa kanila ang makapal na ulam, tanda ng presensya ng Diyos. Wala ng templo, pero para sa ating mga Kristiyano, nandiyan ang simbahan. Ang simbahan nagpapalala sa atin ng presensya ng Diyos. Pero ang simbahan ito'y hindi static na para bagang ito na, simbahan na ito. Pero simbahan ito patuloy lumalago, patuloy nagpapanibago, patuloy nagbibigay ng lakas para sa mga taong dito ay pumapasok, para sa mga taong dito ay nagdarasal. Sabi ng katesismo ng simbahan, kapag tayo pumapasok sa simbahan, ay para pumapasok tayo sa panibagong mundo. Para pumapasok tayo sa panibagong mundo. Kasi mula daw sa mundo na sugatan mula sa pagkakasala, mula sa mundo, ibig sabihin yung parang labas ng simbahan na sugatan sa pagkakasala, pag pumapasok tayo dito, nakasusumpong tayo ng paghihilom mula sa mundo na hinang-hina, dulot ng mga alalahanin sa ating buhay. Kapag pumasok tayo sa mga simbahan, nakasusumpong tayo ng panibagong lakas dahil sa ating pananalangin, dahil sa presensya ng Diyos. Sa mundo na sugatan, nagdarahop, may karamdaman,
pumapasok tayo sa simbahan puno ng pag-asa na makasusumpong tayo ng kagalingan, paghihilom sa ating mga karamdaman. Ito yung posibleng maranasan natin. Ito yung posibleng maranasan natin sa tuwing tayo pumapasok sa simbahan na dito ay patuloy na nakikinig, nakakasama, napapakinggan at tinatanggap ang ating Panginoon. Sa Ebanghelyo po, ay ating natunghayan dito ang pagpunta ni Jesus sa iba't ibang lugar. Dahil siya unti-unti na nakikilala, saan man siya mapunta, ang mga may sakit ay dinadala sa Kanya. Taglay ang pag-asa na gagaling sila. Sabi nga, mahipo lamang nila ang kanyang damit, ay gagaling na sila. Taglay ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ganun din ang patuloy nating naranasan sa harapan ng presensya ng Diyos sa loob ng simbahan. Kung tayo man ay may mga alalahanin sa buhay, ninulog natin ito sa Diyos. Kung tayo may mga karamdaman o kaya ay isang kamag-anakan na may karamdaman, itinudulog natin sa Diyos, sa misa, sa loob ng simbahan, ang kanilang kagalingan. Kumbaga, ang simbahan para sa atin sa place of refuge. Ang simbahan para sa atin ay lugar kung saan makasusumpong tayo ng panibagong lakas, ng panibagong pag-asa, kung saan mari natin may panatag ang ating sarili, may panatag ang kalooban natin sapagkat alam natin tayo'y nasa harapan ng presensya ng Diyos, nagbibigay pag-asa, gabay, direksyon ang kanyang buhay, ang kanyang salita, at gayon din sa pagtanggap natin ng banal na komunyon, tayo ay kanyang patuloy na pinalalakas, binibigyan ng kahulugan ang ating buhay upang magpatuloy tayo sa ating buhay. Minsan, pag pumasok tayo sa simbahan ay parang pagod, ang bigat ng ating dalahin. Pero nawa, pagkatapos ng misa, o hindi kaya pagkatapos sa ating magdasal, sa loob ng simbahan, gumagana ang pakiramdam natin, panatag ang ating kalooban, sapagkat alam natin, didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, at alam natin, naranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat, hindi niya tinataboy ang sino man nangangailangang dumulog sa Kanya, ating itutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangailangan ng ating kapwa. Bagkus, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan, at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tagapin mahalin na nangangailangan naming mga kapatid sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alin na nakahanda, upang paalamin nito ang aming diwa sa dingas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasak ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag, kahit siya'y mamatay sapagkat pinarapat mong kanyang maduraran ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiri dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan,
puspos ng walhati ang langit at pausana, Hosana sa kahitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanya malagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idinig sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasano sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, kay San Juan Bautista, Santa Agata at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilihos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Sa
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banalap ay kinabang, ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.